Nakakaawa naman po si Colonel Grijaldo. Sabi nga rito, 'no, mabuti pa raw po 'tong si Mary Jane Veloso ay nakapiling po yung kanyang mga ayan 'no, Mary Jane celebrates Christmas with family, ayan. Samantalang si Colonel Grijaldo po ay, mag-isa pong nagdiwang ng Kapaskuhan, diyan po sa bilangguan sa may, House of Representative. Ibig po bang sabihin mas malala po yung nagawang kaso nito ni Colonel Grijaldo kaysa kay Mary Jane na pinayagan na makapiling yung pamilya? Hindi po, dahil po convicted po si Mary Jane na drug mule, 'no? Siya po ay nagdala ng droga papasok sa Indonesia, samantala at siya po ay nahatulan. Actually, ang hatol sa kanya ay bitay. Pero dahil nga po sa panawagan ng ating pamahalaan, si Pinoy tsaka 'to si BBM ay napadala po sa Pilipinas. At baka hindi po natin alam kung ito'y patatawarin o patuloy na mananatili sa koreksyonal. So convicted po 'to, 'no? Takang-taka nga tayo. Bakit parang, modern day hero pa ituring itong si Mary Jane Veloso, 'no? Okey na po 'yun na maging, masaya kayo na napabalik sa Pilipinas, hindi po natin kinokontra 'yan. Pero masyado naman pong kalabisan 'yan na ituring niyo pang modern day hero si, Mary Jane Veloso, 'no? Parang sobra-sobra naman na 'yan, na papuri. Samantalang ito po si Colonel Grijaldo, walang kaso, 'no? Wala pong kaso. So, nakita niyo po yung pagkakaiba, nakakulong, 'di ba? Nakakulong po si Colonel Grijaldo, dito po sa, House of Representative dahil lang po sa, napahiya sa kanyang pagtestigo dito po sa Senado, itong mga congressman na sinabi niya na mukhang may pressure sa kanya, para mag-corroborate dito sa sinumpaang, salaysay nito ni Garma. Colonel ba si Garma o general? Ayan. Okay, so sa madaling salita, ganun po ang ating batas dito, 'no? 'Pag ikaw convicted, nakakasama mo pamilya mo, pero ito po si Grijaldo ni kaso po, wala pong kaso 'to, 'no? Pero dahil napahiya sa kanya itong dalawang, congressman, patuloy po siya nakakulong kahit po nagpasko. Ayan po. Hindi ko rin po alam kung nasaan na ngayon si Garma. Ibang klase po talaga 'tong ating pamahalaan ngayon. Ngayon ito po, hindi naman tayo natatakot dito dahil wala naman tayong fake news na sinasabi dito. Kaya lang po biktima na tayo nito, 'no, yung mga fact check. Okay lang po 'yan kung ang sisitahin po nila, kung iimbestigahan po nila ay nakadirekta talaga sa mga nagfe-fake news at saka yung mga scammer, Pero yung, usapin po na cyberbully, ano po ibig sabihin niyan, 'no? May mga vague po kasi. Sino po ang magde-determine na, cyberbully yung isang, social media? Alam niyo po, delikado po 'to dahil, mayroon pong karapatan maski po ang mga vlogger. Kasi ito po yung, pamagat ng sa Manila Bulletin po, ito po ang sinasabi nila, House probe on rampant fake malicious social media news push, 'di ba? Okay lang po kung fake news lang yung imbestigahan niyo, meron kayong nilagay na malicious. Okay, sino po ang magde-determine ng malicious?
yung sinasabi ng isang taga-social media o mga vlogger. Alam naman natin na mga vlogger 'to, eh, 'no? Alam din naman natin na hindi naman yung mga pro administration vloggers, alam din naman natin na hindi niyo po pag-iinitan, eh. Alam na po namin 'to, eh, na ang mga pag-iinitan niyo po rito ay yung mga sikat na mga social media vloggers na pro Duterte. Buti na lang hindi tayo sikat. Kaya malamang hindi tayo maimbita diyan, 'no? Ayan po yung maganda sa hindi ka sikat, eh. Pero yan po yung problema, 'no? Yung fake news, wala po kaming problema diyan kasi talaga namang, dapat kang kasuhan kung nagpapakalat ka ng fake news. Pero yung iba po, halimbawa po, ayan, no scammers. Ito naman sa politiko, no to scammers, cyberbullies, house leaders seek probe on fake malicious social media posts. Okay. Yung scammers, okay po yun dahil dapat talagang matigil yung pang-i-scam. Ano po ibig sabihin ng cyberbully? 'Di po ba? Sino po magde-determine na cyberbully po yung nagaganap? Kasi po, mga congressman po umaangal na sina-cyberbully sila, eh. Parang may narinig ako na mga cyberbully daw po yung mga ibang vlogger. Sino po magde-determine na cyberbully yung vlogger o hindi? Kayo? Ikalawa kong tanong, sino magsasabi kung malicious yung paraan ng pagdi-discuss? Halimbawa ito, 'di ba? Pro Duterte kami. Malamang ang masasaktan sa amin, 'di ba? Malamang ang masasaktan yung mga anti-Duterte. Pero papaano niyo i-determine yun kung malicious yung sinasabi namin? May karapatan kami magpahayag. Yan yung magiging problema natin diyan. Baka mauwi 'tong mga 'pag gumawa kayo ng batas tungkol dito, ay baka mauwi 'to sa censorship. Alam niyo, ang dami na pong yung Facebook nga po tsaka yung tapos ire-report daw. Papaano daw ire-report? Papaano niyo ire-report yung mga cyberbully? In the first place, paano niyo matatawag na sina-cyberbully kayong mga congressman at yung matataas na tungkulin? Yun yung problema nito, eh. 'Di ba? O katulad, mahirap po 'to, eh. Kasi tinitiyak namin na mauuwi po 'to sa censorship. Yung mga fact checker, halimbawa po, magbigay tayo ng halimbawa. Ilang beses na akong na-fact check niyang mga fact checker na 'yan. Yung etong mga sila ano, sila Bitog o ano ba yung fact checker na 'yan ng Rappler? Oh, samantalang opinyon ko 'yun. Papaano niyo ifa-fact check yung opinyon? Vera Files. Ilang beses na akong pinact check niyan, eh. Binasa ko naman kung ano yung pina-fact check nila sa akin. Ang pina-fact check nila yung opinyon ko. Hindi niyo pwedeng i-fact check yung opinyon ng isang tao. Mas matalino pa yung Vera Files kaysa sa mga ilang congressman. Sino magde-determine? Kung halimbawa sinabi nyo, mali-mali itong sinasabi ni Badong na to. Opinion ko yan, eh. May mali bang opinion? ang fake news, yung facts lang. Halimbawa sinabi ko, pwede rin ngang hindi pa fake news yung facts. Pwede rin nagkamali ka lang. Di ba? Yun po yun, eh. Yun yung ano doon na tatakutin nyo ba yung mga vloggers para tumahimik? Kaya kayo mag-iimbestiga ng ganyan? Alam nyo po, thank you very much muna
Thank you very much muna kay Jindosh na nagbigay sa atin ng €5.99. Yan. Alam niyo po, mahirap po yan. Kasi madalas na kaming, ayun, walang power yung mga fact checker. Kung ang gawin yung fact checkers, yung mga Vera Files, yung mga katulad ng Vera Files, ang dami na nilang pina-fact check sa amin. Mali-mali naman yung pagpa-fact check nila. Pag fact check po, facts lang po ang dapat nyong chine-check, hindi po yung opinion namin. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang sinabi ko, no? Yung isa sa mga naalala kong pina-fact check nila sa akin. Ang sabi ko, baka etong pagpa-file sa ICC, kasi yung presidente si Tatay Digong, nag-file sila. Nag-file sila ng ICC, di ba? Kaso sa ICC. Ang sabi ko, baka hindi na true people power yung gawin nilang pagtatanggal sa mga presidente, kundi dadaanin na nila sa pagpa-file ng kaso dito sa ICC. So sa madaling salita kako, halimbawa lang to paano sila gumamit ng fact check. Sa madaling salita kako, halimbawa, di ba, pinailan nila si Tatay Digong sa kaso sa ICC. O pwedeng matanggal si Tatay Digong. Dahil pag sinabi ng ICC yun na huhulihin nila si Tatay Digong. Dahil hindi sila makapag-come up sa people power, madalas pong manawagan ng people power yung mga dilawan noon, nung panahon ni Tatay Digong. Pero 30 lang yung nagpupunta sa EDSA. Konti lang yung nagpupunta sa EDSA. 500 yung pulis. 30 lang sila. Kaya sabi ko nga, dahil hindi na umubra yung people power, nagsampa na sila ng kaso sa ICC na lang. Baka matanggal nila si Duterte sa ICC. O yan na magiging people power. Akalain nyo, pinak-check ako. Paano raw magiging connection ng people power sa ICC? Yun yung sinasabi kong danger niyan . Samantalang binibigay ko lang halimbawa na kung hindi, ang point ko dun, tapos wala ka ng chance na magpaliwanag. Dahil sila na ang tama . Minali na yung minali na yung sinasabi mo. Ayun na nga . Alam nila yan. Alam nila na kontrolado nila yung media. Alam nila na pabor sa kanila yung media. Kita nyo, hindi media yung sinasabi nilang nila, iimbestigahan. Direkta o social media ang kanilang imbestigahan. Ano yung imbestigahan sa social media? Yung fake news at saka yung malicious news. Ano po ibig sabihin ng malicious? Sino po magdedetermine ng malicious? O isa pa. Ito pa, meron pa ritong sinasabi. Cyberbully. Sino magsasabi na cyberbully kami? Sasabihin, may inaapi kaming congressman dahil sa aming mga pagsalita. Yun yung problema. Mawawalan ka na ngayon ng... Di ba? Tama po yan. Tama yung sinasabi mo, Vicky. Dapat yung opinion, hindi yan pinafact check. Kaso nga, yung fact checker nila, pati opinion, pinafact check . Yun yung problema. Sino yung magiging fact checker nyo? Etong mga fact checker ngayon, yari kami dyan. Pero hindi naman matatakot yung mga vlogger . Lalo nyo lang ang pasisikatin yung mga vlogger . Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang balita. Kaya yan, kaya lang, sabi ko nga, hindi naman ako sikat.
Yung yung mga yung mga usual suspect ang, papatawag diyan. Sila Banat Bay, sila Sasrogando, yung mga laging nababanggit. Eto po, naku meron ditong ano, national debt after added by each president after 2.5 years. O sa 2 taon at kalahati po ng presidente, 'no? Si GMA, si Benigno Aquino, si PRRD at saka si BBM. Pinakamalaki pong naidagdag sa utang ng Pilipinas sa 2 taon at kalahati si BBM. Kaya yung mga sinasabi nyo na nagpalubog sa utang sa Pilipinas ay si PRD. Magugulat po kayo. No? Noong 2 taon po, yung 2.5 years pa lang po si PRD. Ang nadagdag po na utang sa Pilipinas ay 1.3 trillion lang. Samantalang si Marcos, hindi pa po kasama hanggang December, hanggang October pa lang po to, ay 3.2 trillion na po ang nadadagdag sa ating pagkakautang. O kaya po yung mga nagsasabi na ang naglubog na naman sa utang si PRD. Ayan po, datos na po yan, yung nagsasabi na yan. Yan nga, yung sinasabi natin, no? Okay lang naman yung umutang. Wala pong problema. Lahat naman ng presidente umutang eh. No? Okay lang din po na may utang si PRRD. Ganun talaga. Parang negosyo yan pag-utang eh. Di ba? Parang negosyo yung pag-utang kasi mamumuhunan ka. Lahat po na negosyanteng malalaki may utang po yan. Dahil hindi po nila pwedeng, paano sila mag-expand kung wala silang utang? Wrong interpretation daw ulit ako. Datos po to. No? Datos tong sinabi ko, hindi po to interpretation. Ayan, 2.5 years ni BBM, 3.2 ang nadagdag sa pagkakautang ng Pilipinas. Paano mamamali yan eh? Wala pa po dyan yung November at December, hanggang October 2024 pa lang yan. So ibig sabihin, tumaas pa yan. Baka 5 trilyon na naidagdag ni BBM eh. Yan po ang mahirap dyan. Walang malaking project, wala pang pandemya. Grabe, no? Yan ang ating Pangulo ngayon. Okay, punta po tayo rito sa iba. GMA Network is Pinoy's most trusted news source according to Okta Research. Ang tanong, sino naman naniniwala dito sa Okta Arts Dancers na to? Sino naman naniniwala sa inyo, di ba? Wala naman na naniniwala na sa inyo. GMA nga yung pinalayas ng mga rallyista dun sa EDSA eh. Dahil napatunayan na ano eh. Ano ba yung topic natin? Ano ba yung main topic natin? Tapos na ba natin mapag-usapan? Nalito na ako sa... Teka lang. Titignan ko lang yung pamagat. Ano ba pamagat natin? Yun. Ayan pala yun. Yung fake news at malisyoso. Okay. So, tama po tayo. Sa fake news at malisyoso. Kala ko, iba na yung tinatalakay ko. Nalilito ko yun. Wala pa tayo sa Makati Business Club. Kulang po kayo. Tinignan ko lang po sa may malicious. Ngayon, ito po problema dyan. No? Teka lang.
May aanuhin lang ako para hindi ko na aabalahin yung sarili ko mamaya.